Mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Nakagagalak ipaalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, na sa tuwing tayo umaawit ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoon, may matibay tayong pinanghahawakan na ang ating pag-aawitan ay dinidinig niya sa kanyang dapang lugluban sa sangkalangitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sapagkat maraming nagnanais na magsiawit, gayon may ating pakatalastasing mabuti, mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating pang pag-aawitan ay may kautusan, sapagkat kung walang propesiya, walang kabuluhan ang ating pag-aawitan. Kinakailangan po, mga kapatid at mga kaibigan, tayo'y pinagtitibay ng mga hula ng mga banal na propeta kung tayo umaawit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga, ito nga, mga kapatid at mga kaibigan, ang buong kagalakang ipinapahayag natin ngayon sa buong sanlibutan, sapagkat ang bayan ng Panginoon ay hinulaan ng mga banal na propeta na sa panahon natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, tayo ang umaawit ng may buong kagalakan sa Panginoon, sapagkat nasusulat at ang pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At magsisiparang nag-aawitan sa Sayon at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparang. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Umaawit ba tayo ng may kagalakan? Yes, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat nasa sulat, ito ang propesiya na natupad sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya kung kagalakan natin ipaghilyawan sa buong sanlibutan, ikagalak natin sapagkat tayo ang kinauwian ng propesiya. Sa banal na bayang hirang, ipaalala natin sa isa't isa, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tubanan, kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Bilang isang bayang saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo, patuloy natin umahayag sa buong sanlibutan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin ng may buong kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat,
Panginoon, sa muli mong patuloy nating itaas ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Patuloy nating galak na awitin, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, nalmalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, patuloy kami, Panginoon, sa aming puso't pag-iisip na nagagalak sapagkat ang aming pag-aawitan ay pinagtibay mo sa pamamagitan ng propesiya na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat aming nalalaman na kung walang propesiya, walang kabuluhan ng aming pag-aawitan. Gayunman, Panginoon, ito naman ang aming buong kagalakan sapagkat sinilita mo sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga propeta na kami ngayon na iyong bayan, kaming mga pinagtutubos mo ang tunay na aawit ng may buong kagalakan sa iyong dakong lupuan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming isinasawa, isinasaisip at sa aming mga kalooban. Tunay na hubiran ka ng iyong mga lingkod upang gamitin mong dalisay na kasangkapan upang ang iyong kagandahang loob ay patuloy na maipakati sa buong sanlibutan. Amen. Sa lahat ng mga bagay na aming isinasawa, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala ay tinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos, mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuting araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang programa ng Panginoong Jesucristo, ang konsepto na itinayo niya, na tinawag niya na Iglesia ng Bundok ng Zion, na official, na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit yung bawat individual na magiging participants ng Panginoong Jesucristo. So, ang layunin po, masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating kikilalanin at paniniwalaan. Amen po ba? Amen. So, ang Panginoong Jesucristo po ang ibinigay na pinakatanda na paniniwalaan nating lahat ngayon. Amen po ba?
Amen. Isang denominasyon lang tayong lahat ng paniniwala upang tayo'y bigyan ng mana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakapanood po tayo ito sa prophecy na ang Panginoong Kristo ang ibinigay na tanda sa atin pagka tayo'y nagdiriwang ng araw ng Sabat. Na meaning to say, yung araw ng Sabat kaarawan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin yung pinasang krus hanggang kamatayan. Pinaglingkuran tayong lahat at inialay sa atin yung inihandog sa atin at inialay yung kanyang buhay upang tubusin tayo sa maraming lakad ng paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Hanggang kamatayan, inilibing siya ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Pinatunayan ng Panginoon Diyos yung kahayagan ng pagkabuhay na magmuli sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba tayo ron? Amen. Ngayon, kung hindi pinatunayan dito ng Panginoon Diyos, ano pa kabuluhan nung gagampanan natin ngayon bilang tao? Di ko ba't napakatakila? Na ito yung tinatawag na huling panahon na lalabing araw. Wala naman tayong mababasa araw ng linggo pagsamba. May mababasa tayo ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin ng Panginoon ng Sabat, huling panahon na ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nauunawaan po ba natin yung narinig natin sa social media on the air? Sa 7 kontinente sa buong mundo, sa napakaraming mga bansa. Napakarami pong mga pastor ngayon nagdadalang puri. Bakit ko po nasabing nagdadalang puri? Ito pong tanda na ibinigay sa atin. Dito po natin pinararangalan ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng nakakarinig, unawain po natin mabutit, bulay-bulayan na natin sa ating puso't isipan upang tayo walang maging dahilan. Amen po ba? Maraming nakakaral na inililihim itong hula Alam niyo po ba, sinabi ng Panginoon Diyos doon sa mga maglilihim na mga nakakaral, magpaparating siya ng sumpa. Maging doon sa mga bilhinong mga nangangaral na inililihim itong hula na ang katuparan nito pinatunayan ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa sa buong mundo. Ito karangalan ng Panginoon Diyos Yung hula. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin bago tayo umawit, narinig natin? Nakabatay sa hula yung inaawit. Kung wala tayong hulang ginaganap, ano pa kapuluhan nung pagsamba natin? Ano pa kapuluhan nung pamumuhay natin kung wala tayong inaalalang hula na nangyari? Ginawa nung ating tagapagligtas yung hula, nasulat sa banal na kasulatan yung hula. Katangi-tanging kaharian na ipinaghanda ng tahanan sa langit, official. Hindi po building yung ipinaghanda Lihinawin natin, ano po? Hindi po building. Yung taong nakakarinig ang ipinaghanda, yung taong maniniwala. Ikabubuhay na po natin itong hula na nangyari hula. Ultimong batang kayo, alam ang Panginoong Jesucristo ng buhayin maguli Amen po ba? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na official sa langit, makikilala natin ang paniniwala Binigyan tayo ng tanda tuwing tayo magsiselebrasyon. Inaalala natin yung kamatayan ng cross at yung muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Nakaseparate po, nakadefine, nakabukod. Dito lang natin madidinig na tuwing nangangaral ng araw ng Sabat, ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Dito natin madidinig yung patotoo. Inihahayag yung pagkabuhay na maguli. May pag-iisip po ng Panginoong Jesucristo ang iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Basahin po natin sa Pilipos.
chapter 2, verse, pakaunawain po natin mabuti, mga kapatid at mga kaibigan, dahil kung wala tayong inaalala na pag-iisip ng ating Panginoong Kristo na inihain at inihandog yung kanyang buhay sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang wala tayong maging dahilan. At hindi po sa mga nakatapos ng pag-aaral, hindi sa mga malalakas na tao, hindi sa makarangal ng tao, tumawag ang Panginoon Diyos. Sa isang mangmang, dukha, mababang tao, mahirap na tao, tumawag ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Upang hiyain yung mga malalakas, upang hiyain yung marurunong sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung tinawag ng Panginoon Jesucristo na isinugo na inaakay yung maraming may pagdinig sa katiyakan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Naunawaan po ba natin? Wala sa malalakas na tao, wala sa mga nakatapos, wala sa mga sikat na tao. Sa ano natin nakikita ngayon at naririnig? sa mababang tao, tinawag ng Panginoong Jesucristo, isinugo upang mangaral ng mabuting balita na naghahatid ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng ating kaligtasan sa paniniwala. Nakakapit po ba natin? Amen. Na kung babalik ang Panginoong Jesucristo sa iglesia ng bundok ng Zion, makikita natin siya ng mukha sa alaba. Nakakapit po ba natin? Amen. Di ba isa lang ang babalikan ng tagapagligtas? Maraming nakakarinig na babalik na ang Panginoong Jesucristo, malapit na bumalik. Saan po ba babalik? Ano ba pangalan ng babalik? Babalikan na kaharian na gumaganap at tinutupad natin yung hula ng mga banal na propeta. Maging sa pag-aawitan natin. Na inaawitan natin yung ating tagapagligtas. Siya pa rin ang nagtuturo sa atin hanggang ngayon. Kaya siya founder natin, siya foundation ng paniniwala natin. Siya yung napakadakilang influensya ng paniniwala sa buong mundo na maririnig natin yung katuparan ng hula na ginawa ng ating tagapagligtas, yung walang hanggang panukala na pinagtitibay sa puso't isip natin bawat isa. Ikabuhay po natin ito. Napakapanganib ng panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Basta natin yung mga bansa, kung ano-ano na dumadating na trahedya, kalamidad. Ang bansang Pilipinas, binubuli ng higanting bansa. Ano ho ang dumarating? Kabagabagan, kalituhan, takot. Huwag natin sabihin hindi tayo natatakot. Hanggat nandito tayo sa pagiging tao natin, makakaramdam tayo ng takot. Amen po ba? Amen. Ang katapatan sa paniniwala natin ilalagay, hindi sa isip natin. Amen po ba? Ano po nakalagay sa Pilipos? Naririnig po natin ito, nawain natin mabuti sa lahat ng iglesia sa 7 kontinente na nakalat ang mga iglesia na pinapastulan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang pangalan na magpapastol sa iglesia ng Panginoong Jesucristo kundi ang Panginoong Jesucristo ba? Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay dito sa Pilipos? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ngayon, paano kung wala tayong pag-iisip ng Panginoong Jesucristo? Unawain po natin. Evaluate natin. May kabuluhan kaya yung pagdiriwang natin, yung pag-aalala natin sa Kanya. Kung wala tayong pag-iisip ng tagapagligtas na sinasabing magsikuhan tayo ng pag-iisip ng ating tagapagligtas. Paano po ba natin maunawaan yung pag-iisip ng ating tagapagligtas?
Hindi ba siya naghahain ng kanyang buhay sa lahat ng mga tao sa buong mundo? Maliwanag po ba? Amen. Hanggang kamatayan yung inihain niyang buhay. Kaya ang Panginoon Kristo ang pastol ng Iglesia ng Bundok ng Zion. May pag-iisip ng tagapagligtas ang Iglesia ng Bundok ng Zion na inuutosan tayo magsikuhan rin naman sa pamamagitan ng paniniwala na naririnig natin ng pagbuhay. Amen po ba? Amen. Hindi naman isang bagay itong pinakukuha sa atin Ba't naririnig natin yung tinig niya Katangi-tangi ang Iglesia ng Bundok ng Zion na may pag-iisip ng tagapagligtas na official sa langit. Nakatala sa langit. Nakikibaka. Ang Diyos ay pag-ibig. Walang takot na nararamdaman sa social media. Naninindigan. Saan ako naninindigan? Liwanagin po natin sa pag-iisip ng Panginoong Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. O di, maliwanag na yung naririnig niyo, pinapangaral ko ngayon sa social media. Maliwanag na meron tayo pag-iisip ng tagapagligtas. Siya lang ang naghain ng buhay sa atin lahat. Wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit tayong masusumpukang pang-iba. Amen po ba? Amen. So maliwanag na yung John 3:16 nakarelated sa atin. Gaya na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino may maniwala at ikabuhay itong tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nagpapasan tayo ng krus. Ikinabubuhay po natin ito. Sangayon po ba tayo? Amen. Amen. Pag hiwalay tayo rito sa kasaysayan ng tagapagligtas, hiwalay tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas, wala tayong hinihintay dito sa mundo. Manginginig tayo sa kakilakilabot na takot na darating. Lindol pa lang yung nangyayari, Umiikot yung lindol, yung kalamidad, yung malalakas na typhoons. Iyaw na tayo ng iyaw, Amen po ba? Amen. Kahirapan pa lang yung dumarating, Iyak na tayo ng iyak sa mundo. Amen po ba? Amen. Ngayon, manangan tayo sa salita ng Panginoong Kristo, magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ephesians chapter 5 verse 21. Ano po nakalagay doon? Nasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, yung mga iglesia sa Epeso. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Tingnan niyo, unawain po natin mabuti yung Ephesians chapter 5 verse 21. Pasakop tayo. Ngayon, kung hindi tayo magpapasakop sa naririnig natin, mabibigo po tayo sa pamumuhay natin sa mundo. Ngunit kung tayo pasasakop na may takot at panginginig sa pamamagitan ng Jesucristo na tinubos tayo sa walang kabuluhan lakad ng paniniwala, sa Kanya lang natin makakamta ng tagumpay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Walang hanggan yung tagumpay kung magpapasakop tayo ng may takot sa ating tagapagligtas at hindi tayo magiging ipokrito na naglilingkod. Alam niyo ba, ipokrito yung mga mahilig sa haka-haka. At huwag tayong nananangan sa kaisipan natin. Kaya maraming napapahamak nananangan sa kaisipan ng tao. Alam niyo bang lahat ng tao biktima na ni Satanas buhat pa sa pasimula. Diyan tayo tinutubos sa pagiging makasalanan natin sa sanlibutan. Kaya kung ano-ano naiisip natin Amen po ba? Amen. Ngayon, kung may pag-iisip tayo ng ating tagapagligtas, may mapapanatag tayo, mapapayapa tayo. Dahil siya ang nagbibigay at nagdadagdag ng kaarawan at ng buhay at kalakasan natin. Pare-parehas. Kaya po, itiwala natin yung ating puso at pag-iisip sa ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Lahat ng nakakarinig,
ipinagayak na tayo ng tahanan sa langit tinawag tayong iglesia ng banal na bundok ng Zion. Gusto po ba natin marinig yung God's promise, yung pangako? Book of Micah chapter 4 verse 7. Nakibasa ako. At aking gagawin ang pilay na isang nalabi, at ang natagon sa malayo na isang matibay na bansa. At ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Zion mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Hulihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa anong maghahari? Iglesia ng banal na bundok ng Zion ng paghaharian ng tagapagligtas. Meaning, to say, sa pagparito niya, di iglesia ng bundok ng Zion ng official sa langit, na nadinig natin ang paniniwala, mga nagte-testimony tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Nakilala natin na ang sinasamba natin espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Sa ano maghahari? Sa banal na bundok ng Zion, pagdating doon sa kahayagan, ipinakita kay Apostol Juan na mangyayari na paghaharian niya. Ang bordero nakatayo na sa iglesia ng bundok ng Zion. Mananahan siya sa puso't isip natin bawat isa, mga kapatid at kaibigan. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng tahanan ng bundok ng Zion. Maliwanag po ba? Yung bawat tatalima, yung bawat sasampalataya sa pagkabuhay na maguli, silyado tayong lahat dahil ang Panginoong Kristo ang pinakatanda ng paniniwala natin pag nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat, kaarawan ng Panginoong Kristo ngayon, last days. Naunawaan po ba natin, naririnig natin sa social media? Dito lang naman sa bundok ng Zion, nakadefine kung mga rin nagpapatotoo sa social media. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan ng ating mga magulang na apostol ng Kordero ang katotohanan na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Relevant, related tayo sa mga banal na apostol ng Kordero na sila ang nangaral ng patotoo sa mga nalalabing tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan ng ating tunay at isang Diyos na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin yung magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus? Bakit tayo pinakukuha? Naalipin tayo ni Lucifer, buhat sa pasimula Naalipin tayo ng pandaraya at paglining lang ng paniniwala Amen po ba? Amen. Saan natin nadinig ngayon itong patotoo? Sa iglesia ng bundok ng Zion ay pinaghanda ng tahanan sa langit yung bawat individual na mabubuhay ng may pananalig at pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Siya lang ang nagbibigay, siya lang ang may kapangyarihan magbigay sa atin ng extension at haba pa ng buhay natin at kapalaran natin dito sa mundo sa paglalakbay natin. Hindi kaya ibigay ito ng mga doktor. Pansamantalang lunas lang po yung mga doktor. Amen po ba? Amen. Nagagalap po ito, ibinigay sa atin ng Panginoong Kristong ginagalap natin. Ito, pagpapasa ng krus. Amen po ba? Ito, pamumuhay na maliwanag sa sikat ng araw. Naririnig tayo sa langit pag umaawi tayo ng bagong awit. Hindi ba ang pinaghaharian ng Kordero mga umaawit ng bagong awit Hindi siya sa building maghahari, sa puso nung nakakarinig. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Naririnig niyo po ba ako? Hindi siya sa building maghahari. Doon sa mga nakakarinig na sasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Nakagagalak pong gunitain, nakakagalak na alalahanin at manindigan sa katotohanan. Alam nyo, pagka tayo nabubuhay sa mundo at hindi natin ikinabuhay at hiwalay tayo sa salita ng Panginoon Diyos sa hula ng mga banal na propeta, wala tayong magiging successful sa mundo. Nagigets po ba natin?
Isipin natin lahat ng pinagsasakripisyuhan, lahat ng pinagtitiisan natin, nasisira lumilipas. Sang-ayon po ba tayo nun? Amen. Pero itong naririnig natin, wala nang paglipas ito. Mamamalagi na magpakailan-kailan paman sa puso't isip natin. Kaya opisyal sa langit yung gumaganap ng hula na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Narinig po ba natin yung Itbulaga sa Facebook o sa YouTube, sa Google? Sino ho ang namagitan sa Itbulaga? Kay Joey De Leon, kay Tito kay Vic Soto, kay Senadora Tito Soto. Di ho ba ang Estado, ang gobyerno ng ating minamahal na bansa na magitan? Ngayon, pinatunayan na sila ang opisyal dahil sila ang nag-concept ng programa ng Itbulaga. Amen po ba? Amen. Sa kanila nanggaling yung konsepto. Ngayon, sa paniniwala, sino ho ang gumawa ng concept ng paniniwala na isang pangalan lang ang paniniwalaan natin? Siya ang nagpasa ng krus hanggang kamatayan. Nilait siya, ininsulto siya, kinutya siya, nilibak siya, pinagtawanan siya, pinahirapan siya hanggang kamatayan. Nararamdaman po ba natin yung hinain ng Panginoong Hesukristo yung buhay niya sa ating lahat ngayon na nakakarinig? Minata siya, nilibak, kinutya, pinagsalitaan masasakit na salita. Kapatid at kaibigan, nararamdaman ba natin yung tinanggap na paghihirap ng tagapagligtas natin? Paano natin mababayaran yung ginawa niyang walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat? Di ho ba sa pagkilala at paniniwala? Para mabigyan natin ang kagalakan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Nagsalita ang Panginoon Diyos dito sa madilim na dako ng sanlibutan, nabatbat na ng lakad na masama ang buong mundo. Nagsalita siya sa pamamagitan ng Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Ngayon, nadidinig natin yung tinig niya. Amen po ba? Amen. May hula at may patotoo ng mga banal na apostol. Walang dagdag, walang bawas yung naririnig natin through social media. Nakakapi po natin, naunawaan po natin. Naririnig niyo po ba ako sa social media? May tao pa po bang nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas natin? Maliwanag po yung sinasabi sa ating utos na magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na dinaig si Satanas. Kung hindi tayo kukuha, hindi natin kayang daigin si Satanas araw at gabi. Umatungar si Satanas, dinadaya ang mga tao, nililinglang ang mga tao para makasama niya sa pagdurusa niya. Dahil parurusahan si Satanas ng prinsipe ng kapayapaan sa muli niyang pagparito. Nag-guess na ba natin yung babalikan ng tagapagligtas, yung mga gumaganap ng hula ng mga banal na propeta, yung mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli? Naninindigan po ako sa hula dahil dito natin pinararangalan ng Panginoon Diyos Ama ng Panginoon Jesucristo. Huwag nating pangunahan ng hula ng mga banal na propeta, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pag hindi natin kinilala yung mediator, hindi rin tayo kikilalanin ng mediator at ng Panginoon Diyos sa langit. At maging sa harapan ng mga anghel sa langit. Nakukuha po natin yung pag-evaluate. Kung may nalalabi pa tayong takot, isa lang ang katakutan natin ng Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lang gagaling yung buhay natin na meron tayo ngayon Kaya ako nagagalak sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at naninindigan ako sa
katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaghihiyawan ko po ito, isang mangmang at mahinang tao, mababang tao, dukhang tao na nakapapanood natin sa social media. Hindi kagalang-galang na tao, walang posisyon sa lipunan. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito ako, nasa harapan yun, nagsasalita. Ginawa ng Panginoong Kristo yung everlasting character na pinapahayag ko sa social media na walang dagdag, walang bawas. Amen po ba? Amen. Dito tayo hahatulan lahat sa narinig natin na ipinaghihiyawan sa social media ng buong tapang na may paniniwala yung nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti, bulay-bulayin po natin. Kung hindi natin paniniwalaan yung naririnig natin, ano pa ang kabuluhan ng pamumuhay natin dito sa mundo? Babalik siya. Nakita niyo pa yung mga sign? Sinabi niya pagparito niya Maraming mangyayaring mga tanda Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako ng panig ng mga bansa. Magkakaroon ng malalakas na bagyo. Magkakaroon ng mga sakit at karamdaman. Magkakaroon ng kagutuman at kahirapan. Magkakaroon na ikakaila ang tagapagligtas. At ipapangaral sa maraming mga bansa ang pagpapatotoo sa ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguni, yung nangangaral. Ano yung nakalagay sa huling frase? Darating ang wakas. Amen. Ano ang pangalan ng kaharian na babalikan na itinayo sa paniniwala? Kaya yung lahat ng nakakarinig, lahat ng may pandinig, makinig po, unawain po natin mabuti. Wala pong bayad dito. Wala kayong magiging issue dito. Pinapangaral po ito na walang bayad. Isang mababa at dukha, mangmang na tao yung nadidinig nyo sa social media. Pero proud ako sa pangalan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Nagagalak yung puso't isip ko sa isang dukha at mababang tao. Naririnig natin yung katotohanan sa social media. Wala tayo magiging dahilan dito na hindi natin nadinig ito. Pinatunayan ng Panginoon Diyos ito sa maraming mga bansa. Ng buhay yung makulit sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Kristo. Naramdaman ba natin pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo sa lahat ng mga taong nakakarinig ng binig ng tagapagligtas? Lumitaw ho, napakaraming kasuklam-suklam at mga sinungaling na mga ngaral. Inililihim ho yung hula. Inililihim yung kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo. Ayaw nilang mahayag ito Dito sila hatulan lahat Amen po ba? Amen. Dahil ginamit nila sa pakinabang at pandaraya at panliling lang ang pangangaral. Sino ho ang nag-conceptualize? Sino ho ang nagpasa ng krus? Wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na ibang pangalan Isa lang ang pangalan nung nakatala sa langit na gumawa ng everlasting character na ikabubuhay at paniniwalaan natin ito Maninindigan na tayo At huwag na tayo maniwala sa mga ibang nangangaral na hindi batay sa hula, nakakatuparan ng hula ng mga banal na propete. Yung sinaksihan ng mga banal na apostol, na pinangaral ng mga banal na apostol, ang katotohanan at saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Narinig niyo po ba ako? Amen. Through social media. Hello, people of Zion. Unawain po natin mabuti. Dahil dito na lang nakasalalay ang pag-asa ng pamumuhay natin na binibigyan na tayo ng pag-asa kung siya'y paparito Kahalili ng takot at pangamba natin at pinagtitiisan natin katiyakan ng kaligtasan natin lahat Kahalili ng kabagabagan natin, kagalakan. Kaya iniimbitahan tayong lahat ngayon Amen po ba? Amen.
May katiyakan. Yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, inaakay tayo sa katiyakan at kapanatagan at kapayapaan ng kaligtasan natin lahat. Paniwalaan po natin ang tagapagligtas dahil siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na namatay on the cross. Inihiling sa ilalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Sa 4 araw, pinatunayan ng Diyos Ama ng buhay maguli sa maraming mga bansa. Nahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin, Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng Diyos Ama, buhat sa pasimula ng lalangin ng salita ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Napaka-danger na itong last days. Napaka-the greatest dahil talagang isinisave ng Panginoong Jesucristo yung mga nakakarinig na binibigyan ng tapat nating ipamuhay ito at maghintay tayo at magtiis hanggang sa muli niyang pagparito na tayo nabubuhay ng may pananampalataya. Huwag tayo manalas sa pag-iisip natin. Mapapahamak po tayo. Kaya sabi sa atin, magsikuhan naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Dahil sa pag-iisip ng Panginoon Kristo, pinasasagana yung kaalaman, yung unawa natin. Kung wala tayong pag-iisip ng Panginoon Kristo, hindi sasagana yung unawa natin. Amen po ba? Amen. Kung sa pag-iisip lang natin, puro bigo tayo lahat. Dahil ang pag-iisip ng tagapagligtas, walang hanggan ang karunungan at pag-iisip niya at kapangyarihan niya. Amen po ba? Amen. Isa lang naman yung kahariang itinayo niya na tinawag niya na iglesia ng bundok ng Zion na ipinaganda ng tahanan sa langit. Legit, official, who is the greatest conceptualizer of our faith. Naunawaan po ba natin yung lahat ng nanonood sa Facebook, sa mga TV station, kung paano nanalo yung trio. May namagitang batas pinatunayan ng batas na kaya nanalo sila. Ang nag-concept ng programa ng Itbulaga ay si Joey De Leon, si Vic Soto, si Senador Soto. Amen po ba? Amen. Di official sila. Recorded sila sa Security Commission. Ito, yung napakadakilang naririnig natin ngayon. Ang Panginoon Kristo ang hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang hukom ng mga hukom na makatarungan, na siya ang hahatol ng lahat ng tatalima sa Kanya at ng lahat ng hindi tatalima sa Kanya. Siya ang hahatol ng masama at mabuti. Naunawaan po natin. Amen. Hindi gobyerno hahatol dahil ang Panginoong Kristo ang naglatag ng konsepto. Ang Panginoong Kristo ang isinugo upang igawa tayo ng programa na walang hanggan. Kaya yung pagdiriwang natin, inaalala natin yung ating tagapagligtas sa krus. Hanggang kamatayan, nahayag siya sa 4 araw na Espiritu yung ating tagapagligtas. O di nakarelated sa atin yung hinahanap tayo ng ating Ama, yung mga sasamba sa Espiritu at katotohanan, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda rito sa maraming lakad ng masama. Tayo ang magiging tanda sa mga nagtayo ng relihiyon na inililihim yung hula. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ako, naunawaan po ba natin? Natimbang po ba natin kung paano pinatunayan ang yung pag-uusap nung umangkin sa hindi kanila at yung pinanggalingan nung nag-concept nung programa ng Itbulaga na sila ang kinilala dahil sila ang bumuo ng konsepto ng programa ng Itbulaga. O ngayon, eto sa spiritual na paniniwala, sino po ang isinugo na gumawa ng programa na pinaniniwalaan natin ngayon pag nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat, kaarawan ng Panginoon Kristo? Inaalala natin yung kamatayan sa krus, yung inihain niya yung buhay niya sa maraming makasalanan, na lahat ng tatalima at maniniwala sa pagkabuhay na magmuli ay pinagkakalooban na maging tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Ano sinabi sa muli niyang pagparito kung saan siya babalik?
Banal na bundok na sayo ng opisya ay pinaganda ng tahanan sa langit. Yun ang bubuhay ng may pananalig at paniniwala. O di lahat pala ng mga umangkin at nagtayo ng relihiyon ay magiging invalid. Naunawa po ba natin? Amen. Napakadakilang konsepto nitong iginayak sa pagdiriwang natin ay naalala natin yung panganay na nilalang. Sino ang panganay na nilalang na isinugo? Ang Panginoong Jesucristo tayo magiging bunga niya Tayo ang maraming nai-influensyahan ng tinig ng ating tagapagligtas na magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus upang tayo ay masangkapan ng Espiritu na galing sa langit na ibinuhos dito sa madilim na damo ng sanlibutan upang tayo ay makatagal sa pakikipaglaban sa mga sinungaling na mga nandadaya at nanglililang ng pangangaral, ginagawang kapakinabangan yung mga dinadaya. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Amen. Nararamdaman ba natin yung paghuhukom ng Panginoong Jesucristo ngayon? Saan ang gagaling? Sa sambahayan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Naunawaan natin yung lohika. Kung paano nadalo yung trio. Sila ang may concept ng programa ng Itbulaga. Ngayon, sino may conceptualize nito? Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula na pinaawitan natin ang bagong awitin ng tagapagligtas natin dahil tayo ay pinagtutubo sa ilalim ng pagiging makasalanan natin sa sanlibutan. Nabiktima tayo ni Satan buhat sa pasimula. Nailigaw din tayo sa paniniwala. Kaya dumami ngayon ang mga sinagoga ni Satanas. Nagtayuan ng mga reliyon. Nagpapagandahan ng mga reliyon at mga building. Hindi naman sa nakikita tayo, bumaba tayo. Kundi doon sa mga bagay na may hula na di nakikita ay pinaniniwalaan natin na sa pagparito niya magiging tanda tayo sa langit dahil siya yung nagsisilip ng paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. May pag-iisip ng tagapagligtas yung gumaganap ng hula ng mga banal na propeta. Pagdating doon sa Ephesians chapter 5 verse 21, ipasakop kayo na may takot sa Panginoong Jesucristo. Magpakababa tayo, magpakaamo po tayo. Ikabuhay na natin itong tanda ng patotoo na siyang selyo ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na gumawa ng konsepto ng espiritual na selebrasyon ng mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan na nagsisipaghintay at nagsisipagbantay sa muli niyang pagparito na daratnan tayong nagniningin tayo sa langit, itinamumuhay natin yung hula ng mga banal na propeta. Tayo ang ipinangako kay Father Abraham na gaya ng mga bituin sa langit na magiging angkan at lahi ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung hindi tayo kukuha ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus, hindi tayo magiging angkan at lahi ng tagapagligtas. Hello, people of Zion, nationwide, worldwide. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po natin, naririnig natin sa media. Ito, yung halimbawa na napakalinaw sa ilalim ng estado ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kaya tuwan-tuwa yung trio. Tuwan-tuwa si Joey De Leon. Kung tawagin si Joey De Leon, genyo. Genius man. Amen po ba? Amen. Kasi silang tatlo ang korporasyon na gumawa ng konsepto na umaaliw sa mga listener, sa mga tao. At lahat naman ng mga mayayamang mga merchandise o malalaking publicity ng mga komersyante sumusuporta sa Itbulaga. Naunawaan po ba natin? Alin ba talaga ang dapat nating suportahan? Di ba ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo ang dapat nating ipaghiyawan sa media? Siya ang dapat nating suportahan. Hindi yung mga bagay na nakikita kasi lumilipas yan Naunawaan po natin kung paano sila nagtagumpay, nakilala, sila bumuo ng programa ng Itbulaga. Okay, sa spiritual na paniniwala, sino ang isinugo? Wala naman tayong masusumpukang
ibang pangalan dito. Kundi sa pamamagitan ng Jesucristo, isinugo upang tayo ay aliwin. Igawa tayo ng programa na kung tayo nagkaka-tipon-tipon, na siya ang nag-assembly sa atin, siya ang nagtayo sa atin, siya gumawa ng pinagsasaligan na pinaniniwalaan natin, kinabubuhay natin ngayon. Inaalala natin yung pagdurusa niya on the cross, yung panlilibak sa Kanya, yung pag-iinsulto sa Kanya, hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, pinatunayan ng Diyos Ama sa maraming mga bansa all over the nation and the seven continent centralized. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Isa lang ang dapat tumanggap ng crown. Ang Panginoong Jesucristo po, ang excellency, King of Kings, Lord of Lords. Siya lang po ang karapat-dapat pagyamanin sa arangalan. Dahil siya ang walang hanggang Diyos na mabuting Diyos. Siya ang nagbigay ng walang hanggang kabutihan sa atin bawat isa. Naunawa natin yung kumuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y nakikristo Jesus. Isipin natin pagka naririnig natin ito transparent po sa social media ito walang bayan dito wala na tayo magiging dahilan dahil isang mata na lang mangyayari trahedya at kalamitan ngayon. Kaya po ito'y pinagdidiinan para magising tayo sa katotohanan. Kaya ako ho'y naninindigan. Isang napakadakilang konsepto na program ng Panginoon Jesucristo. Isa lang ang panggagalingan ng prinsipyo natin bawat isa. Ang spiritual principle ang tagapagligtas natin lahat. Patitibayin niya sa puso't isip natin yan. Patatatangin niya tayo sa paniniwala, sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Nakagagalak mag-intay at magbantay na dandan tayong kinabubuhay natin, yung hula ng mga banal na propeta at ipinaghihiyawan natin sa social media. Yung walang hanggang kabutihan at kagandahan loob ng ating tagapagligtas sa bawat may pandinig. Makinig ang sino man sa napapanood nyo sa social media. Wala tayo magiging tagumpay kung hindi tayo kukuha ng pag-iisip ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Dahil since birth pa lang, sa pasimula pa lang nung nalagay ng langit at lupa, ay na virus na ni Satanas ang tao. Basahin natin sa Genesis chapter 3 kung paano dinaya at nilinglang ni Lucifer si Eva. Kaya tinawag na Eva, si Eva ang ina ng lahat ng nagsalit-saling lahing tao. Doon pa lang, kababalagan na. Tignan nyo si Eva. Galing sa tadyang ni Adam tinawag ni Eva dahil siya ang naging mapalaan namin at siya pinanggalingan ng source ng pagiging tao natin. Doon pa lang, biktima na siya ni Satan. Naunawa natin kung paano biktimahin ng ina ng flesh ng tao. Dinaya na, nilinglang niya Napakain niya si Eva. Kaya alam din ni Adam, nung napakain siya ni Eva ng bunga ng kahoy sa halamanan, alam ni Adam. Ano sabi kay Eva? Babae, ano ginawa mo? Binigyan mo Eva ng bunga ng kahoy yung aking asawa. Adam, bakit ka nagtatago? Bakit ka nakatakip ng dahon ng higos? Kumain ka ba ng bunga ng kahoy sa halamanan na iniutos ko sa iyo na huwag kang kakain? Pinakain na ka ako ng babae na hinugot mo sa aking tadyan. Naunawaan po ba natin kung paano tayo naging makasalanan sa daigdig na ito? At kung gaano kadakila ang pag-ibig na walang hanggan, inalay sa atin, bawat isa. Naunawaan po ba natin kung paano tayong inibig ng Panginoon sa Kristo? Kaya bilang tao, inaamin kung makasalanan ako Marami kong pagkukulang
Pero nagagalak ako sa Panginoong Kristo eh. Nakikita nyo ako, naririnig nyo ako sa social media ngayon eh. Kahit kailan, hindi natin po pwedeng maipagmalaki itong physical na katauhan natin. Isa lang ang dapat natin ipagmalaki sa puso't isip natin. Ang tunay na Diyos na nag-alay at naghain ng buhay sa ating lahat. Ang Panginoong Kristo po. Kung meron man akong hininga pa ngayon, nagagalang ako sa Panginoong Kristo dahil yung buhay ko ngayon na meron ako. Pinaghihiyawan ko yung kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Kristo eh. Nagagawa akong ibigin ko yung kapwa ko ngayon. Pinapahayag ko itong mabuting balita ng kaligtasan natin na ang binhi ng patotoo na iniuukit sa puso at isinusulat sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung salita na pinaniniwalaan natin. Binibigyan tayo ng pag-asang lahat para maipamuhay natin ito. Nagagalak ako, nakatulad yung tao ngayon, mga kapatid at kaibigan. Nagagalak po ako na naninindigan at pinaghihiyawan ko yung walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na paniniwalaan natin lahat. Kung lumuluha man ako sa harapan ng pulpito, duha ng kagalakan at bunga ng pananalig at pananampalataya ko, nang tayo'y kahabagan lahat. Kung paano kung kinahabagan tayong lahat sa bawat maniniwala. Maging yung mga apo natin, yung mga angkan at anak natin, yung mga lahi natin, tayo ang lahat. Inibig ng Panginoong Kristo at ayaw niya mapahamak ang tao sa muli niyang pagparito. Nakakikilamot ang muli niyang pagparito. Nakakikilamot ko ang muli niyang pagparito. Naririnig niyo po ba ako? Dahil bagyo pa lang, lindol pa lang ngayon, talagang mararamdaman natin yung takot. Nasisyak na lang tayo ngayon pag may kalamidad na biglang dumarating. Naunawaan po ba natin? Ngayon, kung kumuha tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, ay di tayo bunga sa pagkapangalay ng ating tagapagligtas. Tayo ang pinagiging ganap niya sa pamumuhay natin at dahil tayo ang napasasakop sa pag-iisip ng ating tagapagligtas, tayo ang sumasampalataya, tayo ang sumasamba sa espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba. Amen po ba? Ipinaghihiyawan natin sa gitna ng mga taong nakakakita sa atin ang kabutihan walang hanggan at ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo. Naninindigan tayo. Nangyari namang madali ang katuparan sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na dumating ang panlalata, panghihina ng mga tuhod ng mga naparito na inilihim upang parangalan ng Panginoon Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, na buhay at makapangyarihan, ang tunay na Diyos na kataas-taasan na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan ng Iglesia ng Bundok ng Sion, sa pangalan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Isa lang ang pangalan, yung paniniwalaan natin na mabubuhay tayo ng matuwid sa paningin. At kung tayo dumadalangin at umihibig at mapagkailangan araw at gabi, naririnig tayo sa langit. Dahil meron tayong relasyon na. Ngayon, wala tayong ikabubuhay na narinig natin ito, hindi natin ikabubuhay. Magbibigo po tayo. Tumawag man tayo para tayong titingin. Nadinig natin titingin niya, hindi natin pinanindigan. Alam niyo ba sa mga hiniran ng Panginoon Kristo yung paninindigan ng napakadakila na prinsipyo. Dahil si Satanas nangliling lang ng daraya araw at gabi upang may makasama siyang hahatulan sa impyerno. Mamili po tayo kung saan natin gusto. Sa langit ba o sa impyerno?
Dalawa lang po, nadidinig natin yung tinig na hayag sa social media. Yung hindi tataliman, hindi ikabubuhay yung naririnig natin patotoo na ginawang halimbawa na ito yung pinakabaluti natin at kalasag natin. Habang tayo nabubuhay, iniintay natin yung ating tagapagligtas na tayo babalikan at sasalubong tayo sa alapan. Dalawa lang ko ang pupuntahan natin, langit at impyerno. Ngayon, kung hindi tayo pasasako, hindi tayo kukuha ng pag-iisip ng tagapagligtas, alam natin kung saan tayo patungo. Ngayon, kung tayo pasasako at magtitiis tayo, bibigyan natin siya ng kalawalatian, pararangalan natin siya, luluwalhatiin natin siya sa kanyang mga gawa, pinaghihiyawan, hindi nawawalay sa langit natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na ito yung kapangyarihan na binigay sa atin bawat isa. May relasyon tayong lahat. So maglalakbay lang tayo rito, hindi tayo taga-mundo, kundi tayong lahat ay taga-langit. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya hindi naman tayo pinahintulutan ng Panginoon na mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo dahil hindi naman natin madadala sa langit yan, ililipas yan Ang madadala natin sa langit, itong nadidinig nating salita na pinapangaral na walang bayan, na ang nakapaloob dito ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa muli niyang pagparito Kaya pinapangaral po ito upang marinig na ng mga nagugutom sa paniniwala, nauuhaw sa paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo ang tubig na pumapawi ng kauhawan natin. Ang Panginoong Jesucristo ang pagkain ng kaluluwa natin na nakabubusog. Ibig sabihin, naunawaan natin yung ginawa niyang tanda na paniniwalaan natin. Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the light of the world. Look unto Jesus, masdan natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwala natin upang mabuhay tayo sa pananalig na naghihintay na datang tayong nabubuhay tayo ng may paniniwala. Amen po ba? Yan din yung armor of God. Yan din yung sandata na ibinibigay sa iyo at sa akin. Yan din yung damit ng kabanalan. Kubarin na natin yung lumang pambuhay natin. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhan lakad ng pamumuhay natin. Umarap na tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoon Jesucristo, napakapanganib na panahon ng kawakasan po ito. Kaya iniimbitahan tayong lahat ang may pandidigin, makinig at unawain na po natin mabuti. Huwag tayong manangan sa kung ano man meron tayo sa buhay ngayon. Amen po ba? Amen. Ang tunay na selebrasyon na ng Iglesia ng Bundok ng Sayon inaalala natin yung ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa ating lahat Ito yung Christmas. Alam niyo ba yung Christmas? Ito yung pagdiriwang na inaalala natin yung ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa atin. Ito yung talagang isang denomination lang tayong lahat Binibigyan natin siya ng hain at papuri. Hinahandugan natin siya ng pasasalamat Sino nagbungas natin? Isa lang ang pangalan Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang tunay na Diyos noon, ngayon, at magpakailanday. Naunawaan po ba natin? Amen. Ito yung pagdiriwang. Ito yung inassembling delegasyon ng Panginoong Jesucristo. Naalala natin yung pagdurusa niya sa krus. Ito yung tunay na kaarawan natin ngayon at kaarawan ng tagapagligtas natin ngayon. Amen po ba? Amen. Ngayon, inabutan na tayo ng sanlibutan na puro okasyon, puro pagdurusa. Amen po ba? Amen. Isa lang ang direksyon natin pupunta sa langit, yung may pag-iisip ng tagapagligtas isang araw lang yun, pagdiriwang ng sanlibutan nagigets po ba natin? Pagdating December 25, umaga, pagdating ng hapon, lilipas na yan. Ito hong nadidinig nating salita na pinapangaral sa social media, forever and ever, everlasting character. Nagigets po ba natin yung
One denomination lang tayong lahat. One body of Christ lang tayong lahat. Tayo ang pinakatemplo ng Panginoon si Kristo eh. Tayo ang pinakakatawan niya. Tayo ang pinakabahay niya. Paano tayong ginawang bahay ng Panginoon? Tayo ang community niya. Tayo ang sumusubaybay sa huli. Tayo ang kamag-anak sa ating tagapagligtas. Tayo ang nagbibigay ng papurit, kaluwalhatian at kadakilaan sa ating tagapagligtas. Kung hindi ba siya nagpasa ng krus, isipin natin mabuti sa pagdiriwang natin ngayon. Eh, gaganapin ba tayo? Nagigets po ba natin? Napakadakilang celebration itong inihanda sa atin. One celebration recorded in heaven. One denomination. One body of Christ. Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Glorious church. No blemish. Maging tapat po tayong lahat para makamit natin yung gantimpala ng tagapagligtas natin sa muli niyang pagparito. Sinabi niya, kung mahayag na sa salapa, mahayag din tayong lahat na katulad niya. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. I am the way, the truth, and the life. Di ba sinabi ng tagapagligtas siya? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makaparoroon sa aking Ama, kundi siya pamamagitan ko. Amen po ba? Amen. Eh, paano makakarating sa langit yung mga naglihim ng hula? Dito pa lang sa mundo, pararatingan na sila ng nakasisindak na kahihiyan. Kaya, yung kagaya ng Itbulaga, inangkin yung Itbulaga na hindi naman sila ang nag-concept ng Itbulaga. Eh ano, dumating, kahihiyan. Ganon din sa mga nagtayo ng relihiyon. Dahil ang nag-konsepto nito, the greatest conceptualize, ang nag-program nito, ang tunay na isang Diyos natin. Isa lang ang nagpasa ng krus hanggang kamatay. Nilait, ininsulto, hinamak, nilibak. Sa iyo at sa akin yun. Yung ininsulto yung tagapagligtas natin. Para maramdaman natin yung pag-ibig na walang hanggang inalay sa atin. Alam nyo, bilang taong katulad nyo, napakarami kong pagkukulang sa Panginoong Kristo. Kaya bilang taong katulad nyo, naninindigan ako at pinaghihiyawan ko sa social media ito ng may biyaya ng paniniwala. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po ba na nakakarinig sa akin? Wala tayong magiging dahilan ditong lahat dahil ginawa ng tagapagligtas itong naririnig natin. Amen po ba? Makikilala natin yung bulaang nangangaral ngayon, yung ginawang kapakinabangan yung taong dinadaya at nililinglang. Proud na proud sila, gaganda ng buhay ng mga pastor ngayon, ginawang negosyo, banal na kasulatan. Sa isang dukha at mababang kalagayan, alam nyo, nagsumika po ako para sumali lang sa isang, para muling ma-refresh sa akin itong Holy Bible na nasa ibabaw ng pulpito. Dahil ito yung pangalawang utos na narinig natin sa social media. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen po ba? Amen. Ito yung pag-ibig ko. Ihasik natin yung binhi ng patoto. Ihasik natin yung mabuting balita upang madinig ito nung pagpapaunawaan ng Panginoong Kristo. Maging balido tayo sa salvation lahat. Sa doctrines, sa baptism. Invalid na po yung tubig. Hindi yan ang ginagamit na bautismo para maligtas tayo. Naunawaan po ba natin yung pagkakaroon ng mabuting balita ng kaligtasan? Suriin natin yung mga magulang nating apostol. Hindi sila binautismohan ng tubig Binasbasan sila sa Mount Galilee. Pinahayo sila sa maraming mga bansa. Sabi sa kanila, bautis, mag-aral kayo sa maraming mga bansa at bautismohan ng maraming mga bansa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ano ang sinabi sa kanila? Ipangaral ang doktrina ng bautismo. Nakita niyo ba yung mga pastor ngayon? Gaganda ng mga beach o yung mga swimming pool na pinupuntahan, nagbabayad pa yung mga bautismuhan doon. Eh nangaral si Pedro, si Apostol Pablo, hindi naman nila nilubog sa tubig. Pansinin natin yung nangyari sa Galacia. Tinanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y mabautismo? Ano po sabi nung nakausap ni Apostol Pablo? Wala daw binibigay na Espiritu sa kanila. Eh saan sila inilubog sa tubig? Eh wala pa lang Espiritu yung tubig. Alin ang may Espiritu? Yung salitang naririnig po natin, ito po ang karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Yan po yung nilinis ng maruming budhi natin dahil tayo na pandemya ni Lucifer. Amen po ba? Lilinisin yung budhi natin, mananahan ay tagapagligtas natin, yung katwiran ng patotoo. Silyado tayong lahat. Natawaan natin yung gumawa ng conceptualize ng faith natin. Siya yung nagbobotismo sa atin lahat ngayon eh. Siya yung nagtuturo sa atin ngayon. Naunawaan po natin, nasa langit siya eh. Nararamdaman natin yung karunungan niya. Siya nagtuturo sa iyo at sa akin ngayon. Pinagtitibay niya yung katotohanan ng ginawa niyang patuto. Siya ang nagpapastol sa lahat ng mananampalataya. Kaya yung mga nandayang, nanligaw na mga ginawang kapanginabangan yung tupa, tatawagin ng Panginoon Kristo yung sariling kanya, yung sariling tupa niya. Tatawagin niya doon sa mga mandaraya na nangangaral eh. Kaya ihibig pa ito maraming mangangaral sa panahon ng kawakasan. Napalitaan niyo na po ba yung sikat na nangangaral ngayon? Sa YouTube, sa TV, nababalitaan niyo po ba? Eh malapit ng gisahin na. Sa ano gigisahin? Sa Senado, sa Congress. Nagkukomplain yung mga miyembro. Tignan nyo itong katangian ng bundok ng Sayon, ang qualification ng isinugo ng bundok ng Sayon. Mababa, dukha, mangmang sa sanlibutan. Walang posisyon sa sanlibutan. Hindi kilala sa lipunan. Inilalayo tayo ng Panginoon sa mga kumpleno, mga magre-reklamo eh. Sa isang hamak at dukhang kalagayan. Naiyahasik natin yung tanda ng patutuo na paniniwalaan at pakikinabangan ng mga nakakarinig upang matyak yung kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. Nakunawanan natin yun. Pinaliwanag ko kung bakit si Joey De Leon sila ang may-ari ng programa ng Itbulaga dahil sila ang nag-concept, sila ang bumuo ng programa. O kaya sa spiritual na paniniwala, ang Panginoon Kristo ang gumawa ng programa ng pagdiriwang natin na sila ang nagpasa ng krus. Siya lang ang nilibak. Kung tayo man ngayon ay nililibak at hinahamak at hinukutya, hindi na bago. Dahil bago tayo tumaliw at maniwala sa Panginoon Kristo, ang tagapagligtas natin muna nilibak at hinama. Gusto po ba natin bigyan ng karangalan yung manunubos natin? Huwag tayo matakot sa mga nanlilibak. Magalak tayo. Bakit po? Nangyari sa atin yung hula lahat ng followers ng Panginoon Kristo iniinsulto rin katulad ng ating tagapagligtas na nilibak Magalak tayo dahil nananahan yung kanyang Espiritu sa puso natin, taglay-taglay natin na kung saan man tayo pumunta, sumasa atin ang tagapagligtas natin. Naniniwala po ba kayo ron? Amen. Kung hindi natin paniniwalaan ito, isipin natin pagka may dumating na kalamidad, tsaka tayo tumatawag. Isipin natin kung pakiligyan tayo ng Panginoon Kristo sa langit. Tayo ang nasa lupa. Tayo ang haharap sa mga pagsubok dito, sa malalakas na kalamidad. Naunawaan po ba natin yung kalagayan natin bilang tao?
Naririnig natin ito eh. Wala naman tayo magiging dahilan eh. Hindi naman tayo magiging excuses dito eh. Nationwide, worldwide po ito. Kaya ako nagagalak, naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta. Nagigets po ba natin ha? Alam niyo tayo yung mga sangay. Tayo yung bunga ng tagapagligtas eh. Tayo yung bunga sa pagkapanganay. Tayo ang friends of Jesus. Tayo kaibigan ng tagapagligtas. Sino ho ba po pwedeng magtuwid lang sa atin? Di ba isa lang ang pangalan? Hindi natin pwedeng yung sarili natin ang ituwid natin. Mabibigo tayo, isa lang ang dumaig kay Lucifer. Ang prinsipe na hindi magwawakas na namamahala sa iglesia ng bundok ng Sayon. Sinikap na itayo ng Panginoon ang hukbo. Ang banal ng bundok ng Sayon na official sa langit. Legit! Nakilala niyo yung legacy ng buhay natin? Napakadakila nung binigay sa ating regalo. Hindi matutularan nung ginto at pilak yung regalo. Buhay na walang hanggan yung regalo binigay sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Lahat to ng may pag-iisip ng Panginoong Kristo na iniuutos sa atin, magsikuha tayo at paniwalaan natin yung pinapangaral sa social media. Balik po tayo sa Kingdom of God. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang sabi dito sa iglesia sa mga taga-Colosas, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa taga-Colosas. Makasaksi po ito sa pagkabuhay ng magpili. Ang sabi dito sa Colosas chapter 1 verse 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula. Siya ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Naunawaan po ba natin? Magkaroon ng Panginoong Kristo ng kadakilaan sa lahat ng mga bagay na siya ang ulo ng iglesia ng bundok ng Sayon. O di tayo ang sangkap ng kanyang katawan na ang ulo ng katawan ay yung tagapagligtas natin na naghain ng buhay sa ating lahat. Na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw kaya nahayagang larawan ng Diyos na di nakikita na Espiritu ang tunay na Diyos natin. Nahayagang kagilagilalas na kababalaghang nangyari. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na Espiritu yung tunay na Diyos natin, isang Diyos na tunay. Siya ang ulo ng iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya po tayo nagpapatotoo. Di ba ang Panginoong Kristo ang head of church? Siya ang ulo ng iglesia ng bundok ng Sayon. Siya author. Siya ministro natin. Hindi tao nagtayo. Amen po ba? Amen. O tayo, sanctuary ng tagapagligtas natin, na ninasa niyang pahingahan yung puso't isip natin eh. Hindi mawawalay sa labi natin yung tanda ng patotoo ng ulo ng iglesia ng bundok ng Sayon eh. Siya kapangyarihan at karunungan ng iglesia ng bundok ng Sayon eh. Amen po ba? Amen. O tayo naman ang maraming magkakapatid. Tayo ang kapatid na panganay na nilalang ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. O di tayo buka ng tagapagligtas. Sino nag-assembly sa atin? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng konsepto ng paniniwala nating lahat? Naunawaan po natin. Amen. Eh sa gobyerno pa lang, yung trio eh. Nanado sila sa ilalim ng estado ng ating minamahal na bansa eh. Ang namagitan eh, gobyerno ng Pilipinas. Eh ngayon, sino ho magpapatunay nito at magpapakilala? Ang Panginoong Kristo ang magpapakilala sa mga may pandinig. Amen po ba? Hindi gobyerno magpapakilala nito. Ang Panginoong Kristo ang magpapakilala ng iglesia ng bundok ng Sayon na pinamumunuan at pinapastoran ng Panginoong Kristo. Siya na mamahala sa ating lahat. Nasa Kanya ang kapuspusan, ang kapangyarihan ng larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang pasimula, siya ang wakas. Ako ang Diyos ng una, ako ang Diyos ng huli.
Amen po ba? I am the first and I am the last. Kaya Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nag-gets po natin. May pag-iisip ng tagapagligtas ang iglesia ng bundok ng sayo na official sa langit, legit sa langit. Sino ho ang naghanda ng tahanan sa langit? Ang Panginoon Diyos nilang naghanda ng tahanan ng mga believers na sasampalataya sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin na isa lang ang headings ng denominasyon natin lahat, ang tagapagligtas natin. Kaya kung ano man yung pinagkakaabalahan natin ngayon, isa lang ang gawin natin sa buhay natin, i-focus natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. At siya na nga, may kapangyarihan magdagdag at mag-iingat siya atin sa mapanganib na darating sa mundong ito sa silong ng mga langit. Hindi na natin alam, hindi na po natin alam kung ano pa mangyayari sa buong maghapon. Sa buong magdamag, hindi na natin alam. Tanging ang Panginoong Kristo lamang po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan lahat, ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya huwag natin ipinagpapalit sa sanlibutan, sa kalayawan ng sanlibutan, ang pagtipan sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Napanay bubuin siya Diyos Alam niyo ba, dun sa pamilya natin, yung may bahay natin, yung mga anak natin, kung hindi natin pagbibigyan yung mga anak natin, ipagpapalit natin sa kalayawan yung gusto ng anak natin, magtatampo yung anak natin. Ganon din ang nararamdaman ng Panginoon Kristo. Amen po ba tayo dyan? Isip pa po ba tayo? Marami pa tayong bubulay-bulay. Kaya talagang puspos sa karunungan, puspos sa pag-ibig, puspos sa pag-asa. Siya nagpapalit ng lahat ng kagalakan natin lahat. Siya na nga nagbibigay sa atin ng katiyakan natin lahat. Wala nang ibang pangalan. Kaya makikilala natin yung totoong nakangaral at yung hindi totoong nakangaral. Kung makikilala natin yung tunay na sa Diyos at yung hindi sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pinipilit hindi naman sa kaisipan ng tao pagandahan ng preaching, pagandahan ng teaching. Sabi nga sa hula kay Propeta Isaias, paghihiyawan sa pinakamataas na dako. Alin ba pinakamataas na dako? Para matinig lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit ng tinig ng ating tagapagligtas. Meron ba tayong nalalaman na pinakamataas na dako ba? Isa lang mo technology, social media. Di ba dito lang maririnig? Nagdidigmaan sa Ukraine, sa Russia. Nagdidigmaan sa Hamas, Palestinian and Israel. Dumadalaw ang Panginoon Kristo ron sa pamamagitan ng tinig. Kung hindi ako tinawag, kung hindi ako pinili, isinugo ng Panginoon Kristo, maririnig niyo po ba itong selyo ng patotoo na kaligtasan natin bawat isa? Maririnig po ba natin kung sino nag-conceptualize ng paniniwalaan natin na ikabubuhay natin? May halimbawang nangyari sa estado ng Pilipinas. Yung mga artista na bumuo ng programa na sila ang nag-konsepto. Eto, the highest form of knowledge ito. Wala nang higit na karunungan pa sa naririnig natin na salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ipinapangaral ko na hayag sa social media na walang bayan. Naninindigan ako. Nagpapatotoo ako sa pagkabuhay na maguli. Dahil kung hindi tayo magpapatotoo at mananalig sa pagkabuhay na maguli, mabibigo tayong lahat dito sa mundo. Pansamantala lang po yung nararanasan nating tagumpay na sinisikap natin bilang tao. Pero mas more than, para maging gifted tayong lahat, para maging devoted tayong lahat, para maging dedicated tayong lahat, ipamuhay po natin yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen.
nakuha na po natin na ang Panginoon Jesucristo ang headings, ang ulo ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. May pag-iisip ng Panginoon Jesucristo. Bibigyan natin siya ng walang hanggang kagandahan loob at kabutihan loob na inalay niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Kaya ang bilin sa ating lahat huwag na tayong makinig pa doon sa mga nangangaral na ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pangangalakal at panliligaw at pandaraya ng pangangaral. Amen po ba? Amen. Kasi dito, nakadefine, ang banal na kasulatan ay inilagay sa banal na bundok ng Sayon na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. At ang Panginoon Jesucristo rin ang tumatawag at tumipili ng kanyang bayang banal na sariling pag-aari upang ihayag natin sa madilim na mundong ito, nabatbat na ng kasalanan, nabatbat na ng lakad ng masama paniniwala ang mundo, ihayag natin yung karangalan ng tumawag at pumili sa atin. Ano po? Amen. Upang magliwanag ang madilim na, upang magliwanag ang lakad ng masama, magkaroon ng pag-asa yung mga nabiktima ng mga bandarayang mangangaral. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin, naging pagpapala tayo sa kapwa-tao natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nagiging pagpapala tayo sa kapwa-tao natin. Maririnig ngayon itong tinig at sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos may kapangyarihan itong magpahiwalay ng kaluluwa at buhay natin. May kapangyarihan ng salita niya na dumating sa nakakarinig na mabuksan tayo sa pagkaunawa. Pumapasok sa puso natin sa pamamagitan ng pakikinig natin at nangangalay at namamahinga ang salita ng kaligtasan natin bawat isa na may tanda ng patotoo ang paniniwala natin na tayo ang bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala po natin para maging matuwid yung pamumuhay natin Ipamuhay natin itong ginawa ng ating tagapagligtas na nagpasa ng krus hanggang kamatayan. Pinatunayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng maraming mga bansa sa buong mundo. Kaya papanganib na itong huling panahon Bakit po? Napakarami nang nangyayaring kalamitan. Mga tanda na ito na malapit nang lumalaw ang Panginoon Jesucristo sa kanyang kaharian. Kaya ito yung tinig ng pagkakat na naririnig natin. Pinapangaral sa social media yung katotohanan. Hindi po ito isang pakakat na tambuli na hihipan natin, hindi maririnig ng mga tao. Yung mga may pandinig. Alam niyo, yung pakakat, yung laging yung grammar ng pakakat. In English, yung pakakat, trumpet. Kaya saan gagamitin yung trumpet? Through social media para marinig ito ng mga nabubuto sa kabanalan, yung mga nauuhaw sa kabanalan, makainom ng tubig na dalisay at mapawi ng kauhawan. Amen po ba? Yung nagugutom sa paniniwala, mamusog na sa paniniwala, dumating na yung espiritu ng pagkaunawa. Ito yung Ye the trumpet of Zion. In Book of Joel chapter 2 verse 1. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, nationwide, worldwide, centralized. Amen po ba? Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon, sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan tagapagligtas ay malapit nang dumating. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Naku, lahat ng nakakarinig, namnamin po natin ito. Ito na lang yung natatanging pag-asa natin bawat isa. Lahat ng bansa, in Book of Micah, pinapupunta sa Sayon upang tayo'y manalig at sumampalataya dahil merong darating na panganib. Natidinig niyo po ba ako? May darating na kalamidad na unexpected na hindi natin namamalayan. Lahat ng maraming bansa pinapupunta sa bundok ng Sayon upang makinig at makipag-aralan. Amen po ba? Amen. So, maliwanag na po sa atin yung
Narinig natin na paniniwalaan natin na hindi siya ng bundok ng salin, may pag-iisip ng ating tagapagligtas. Kaya yung nakakarinig, pasakop tayo na may takot sa pag-iisip ng ating tagapagligtas upang makatyak tayo na sa pagparito niya, ikinabuhay natin itong nadinig natin na siya may dala-dala ng gantimpala, nagigisingin yung mga kapatid natin may pananampalataya, at tayo naman mga nakatayo sa isang patay, babaguhin niya may kabulukan at papalitan tayo ng walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Sabi niya, magiging katulad ko kayo. Sinasampalatayanan po ba natin yung sinabi ng tagapagligtas sa atin bawat isa? Amen. Yung magaganap sa atin? Yung sinalita niya ng mga bagay na di natin nakikita, na nadinig natin ngayon? Sinasampalatayanan po ba natin? Amen. Ako po'y nagagalak at naninindigan sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nagagalak ang aming kalooban sapagkat wala tayo magiging dahilan dito na hindi natin nadinig ito, na-expose ito sa internet, sa YouTube, sa Facebook. Amen po ba? Amen. Bakit kilala nyo rin mga religion kung sino bumuo ng concept nila? Dalawa lang naman ang pagbabatayan natin. Isang tunay na relihiyon at hindi tunay na relihiyon. Amen po ba? Isang tunay na kaharian at hindi tunay na kaharian. Kapag hindi siya Diyos, kaya Satanas yan. Ngayon, sa Panginoon Diyos, pag-aari ng Panginoon Diyos yan, ibinabalita ko yung ibinigay sa ating tanda na paniniwalaan at ipamumuhay natin. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Jesucristo, na walang hanggan yung pag-asa na ibinigay sa atin at yung karangalan, kalilinong kahihiyan natin siya magbibigay at magpaparating ng karangalan. Walang limitasyon. Amen po ba? Kaya basta natin yung banal na bundok ng Zion na legit sa langit, official sa langit. Ito po ang may hula ng mga banal na propeta na ang pagkamamamayan nito, ang pagka-citizenship po nito tagalangit. Basta natin yung mga nagtayo ng mga relihiyon, kung kanino relihiyon yan. Kaya maging aware tayo ngayon, bilang mga watchman servant, bilang mga watchman servant na nagbabantay ng lahat ng magaganap. Amen po ba? Huwag tayong tutulog-tulog, huwag tayong papayag na masindak pa tayo sa takot na darating ngayon. Amen po ba? Kaya ganun ka-prangka, ganun ka-diretso ang paghahayag ng katotohanan through social media. Batay sa hula ng mga banal na propeta na talagang sa tao pa lang sa ilalim ng silong ng langit namagitan ng batas ng ating gobyerno pinakilala kung sino ang nag-program nung Itbulaga. Di ho ba karangalan naman nung nag-program nung Itbulaga na sila yung dumikya ng baliw doon sa mga nanonood sa kanila. Ngayon, isang pangitain nito, isang panoorin nito. Sino naman nag-conceptualize na paniniwala natin? Isa lang ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, na ninasa yung puso natin na tahanan niya, magpakailan-kailan pa man. Kahit saan tayo pumunta, taglay-taglay natin yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos na silyado tayo, mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Jesucristo. Amen po ba? Di ilan man ang tawagin ng tagapagligtas magagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga yung mga itinak na tagapagmana ng kanyang pangako na maghihintay tayo na sa pagparito niya sa isang isang matay, magiging katulad niya tayo at hindi tayo mapapaya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ano po sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7, dadako na po ako sa pangitain magaganap na pinakita kay Apostol Juan na magaganap sa atin ngayon. Ano po ang sabi ron? Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito, sapagkat ang katuparan ng aklat ng hula na ito, yung ating pong isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na paniniwalaan natin, na isasama natin yan sa pamumuhay natin, na saksi tayo sa pagkabuhay na magulit, na nagpapatotoo tayo. May relasyon tayong lahat at may pag-iisip tayong lahat ng ating tagapagligtas na narinig natin sa social media. O hindi nakakuha tayong lahat ng pag-iisip ng ating tagapagligtas. Sino po ang merong program nito?
yung ating manunubos sa tagapagligtas na nagselyo ng katwiran at tanda ng patotoo sa puso't isip natin, na hindi nawawala yung salita ng ating tagapagligtas sa ating puso't isipan na kinabubuhay po natin. So kami po bumabati at nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga nakarinig, sa lahat ng mga nakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Sama-sama po tayo maghintay at magbantay at mabuhay ng may pananampalataya at maghintay sa muli niyang pagparito. Nasasalubong tayo sa alapaap sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Kaya nga tunay mga kapatid at mga kaibigan, napakaingatan natin ang lahat ng mga bagay na ating narinig sapagkat atin ngayong nalalaman at patuloy na ikinikintal sa ating puso't isipan na ang nagtayo sa bawat isa sa atin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Ito ang bayan, ang banal na bundok ng Zion na mamabalagi magpakailan kailan pa man. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, itaas natin ang ating hari, ang ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy tayong magsiyawit mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. Praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, ang iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, itinindig ng bawat sa amin upang maging isang kaharian ang tinawag mo na banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat Panginoon sapagkat sa pagkatanggap nito ay tunay nga Panginoon na may buong katakutan kaming paggalang naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Amen. Salamat Panginoon sapagkat kaakibat ng aming pananampalataya, ito'y nilalaki pa namin ng aming mga gawa na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong katwiran, ito ang gawa ng mga banal na patuloy namin tinutupad ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat bahagi ng aming pag-ibig sa aming kapwa ay ang patuloy naming pagsasagawa ng aming ministeryo na sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan na isasagawa namin mailathala sa buong sanlibutan ng iyong mga kagilagilalas ng mga gawa upang sampalatayanan na ng lahat ng mga taong hihirangin mo na maging bahagi ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat Panginoon, Ikaw ang may buong kapamahalaan at kapangyarihan upang ang lahat ng mga banal na nangalat sa buong sanlibutan ay tawagin mo na at sama-sama na kami magtaas ng aming pagpupuri, pagluwalhati,
pagdakila sa iyo at pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay nito. Ang aming buong pagpapasalamat ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.